isusuko talaga ng ating gobyerno etong si Kibuloy doon sa Amerika. Kasi nga po, meron pa ring kaso dito si etong si Kibuloy. At kung isuko man si Kibuloy sa Amerika, wala namang labag doon sa na yun, sa pangyayari na yun kasi may extradition treaty talaga tayo sa Amerika. 'Di ba? Lalo pa ang Amerika, talagang todo ang suporta sa atin, todo ang pagtulong sa atin. Parang goodwill na lang, 'di ba? Pagbibigay ng kumbaga parang tawag dito, yung pagbabalik na lang ng kagandahang loob ng Amerika, ibalik na natin si Kibuloy doon. Ibigay na natin si Kibuloy doon, no? Sana 'yun ang maging pasya ng ating gobyerno dahil nga po si Kibuloy ay ala naman tayong dito, regret dito sa tao na to kasi buti sana kung naging mabuting tao to. Kung naging mabuti to sa mga Pilipino, kung naging mabuti to kay PBBM, hindi naman. Di total naman tinatarantado niya si PBBM nung mga time na nagtatago siya, 'di ba? Ibigay mo na 'yan, PBBM. Bigay mo na 'yan sa kay Trump para makabawi-bawi naman tayo sa mga Amerikano sa pagtulong nila sa atin, 'di ba? Tignan natin sa mga sa mga darating na panahon kung ano ang magiging desisyon ng ating ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. 'Yun ang abangan natin. Kasi sa totoo lang marami pong Pilipinong matutuwa diyan, lalong-lalo na 'yung mga naging biktima ni Kibuloy. Kaya wait tayo diyan, wait natin ang desisyon ng ating gobyerno. Kung ano naman maging desisyon ng gobyerno, suportahan lang natin, di ba? So, ngayon, punta na po tayo dito sa isa pa nating topic. Okay. Ate Lorna, dapat doon siya kinulong. Bakit pa nila pinayagan makauwi dito? Ay, nakauwi naman po na talaga noon si Kibuloy after nung insidente sa Hawaii yata yun. Nakauwi siya. Tapos hindi na siya bumalik ng Amerika. Okay, Japinay, patong-patong ang kaso niya, mabubulok na siya sa Amerika. Ayan, karma. Naging mabuti naman si Kibuloy kasi dami tulong niya. Balde-balde pa. Naging mabuti ba? Akala ko hindi naging mabuti. Baka balde-balde yung yung mga hawak ng mga pinapamalimos niya. Kuya Marvin, hello po, hello po. So ngayon, puntahan naman natin itong ito kasi alam nyo, ito talagang lalabas at lalabas talaga katotohanan. Yun ang yun ang sigurado. 'Di ba? Lalabas at lalabas talaga ang katotohanan kapag ikaw walang ginawang masama, hindi ka nagnakaw, wala kang inagrabyado, talagang yung panahon ang magsasabi, no? Pagtakdang oras na sasabihin ng panahon na eto lilinisin na natin pangalan mo. Eto na nililinis na po nitong mga 18 cargadores ang pangalan ni Martin Romualdez at ni PBBM. Ito na. Gusto lang po namin mag-recant mo, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik. Ang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon. Tapos Romualdez ko at iba pa sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit po. Nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Ayan na. Gusto lang po namin mag-recant mo, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin pong manahimik. Ang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon. Tapos Romualdez ko at iba pa
sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga Di ba? Kita nyo, di ba, nung nakulong si Mike Defensor, sabi ko, di ba, kita nyo, nagtatago na yung mga 18 kargador. Kasi wala na yung kanilang bossing na nakulong na. Eto na nga, eto na. Di ba, bigla na nga mababalitaan natin na bumabaligtad na itong mga miyembro ng 18 kargador na nanira kay PBBM at kay Martin Romualdez. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na nagkatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko, at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. gusto lang po namin mag-recant na po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay dad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na Nagpauto kasi kayo eh. Di ba? Mga uto-uto kayo eh. Dapat hindi kayo nagpauto sa amo ninyo. Kasi yung mga yan, naku mga pusakal yan, mga manggagamit yan. Uutuin kayo, papangakuan kayo. Tapos, pababayaan na kayo niyan kapag nagamit na kayo. binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding banta raw sa kanilang buhay. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung salaysay Di ba? May script lang naman sila noon eh. na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpang Hindi po totoo yung mga sinasabi namin. Ayan. 'Di ba? Ngayon babawiin na. 'Di ba, Ate Janet? Babawiin na yung kanilang mga salaysay. Pagkatapos magsinungaling, pagkatapos hindi nagpatuloy ang mga pagbabayad ng mga nang utos sa kanila, eto na. Bumabaligtad na sila. Biro mo, tagtad sila ng kaso. ang sinalaysay namin. Doon sa sa salaysay namin po, sa unang salaysay. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit niyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Hindi daw totoo yung mga sinasabi nila. Ay, nako talaga. Sablay talaga yung plano ninyo sa 18 kargador pangalan nito kay kay Mike Defensor. Saka dito kila Alan Peter Cayetano, kay Marcoleta. 'Di ba? Masyado kasi silang desperado para po masiraan at mapasama ang ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Ayan ngayon. Diba? Lumabas tuloy ang katotohanan. Yan na yung katotohanan. Binawi nila sa salaysay nila, hindi na ba sila mananagot? Mananagot pa rin po sila. Hindi po pwedeng hindi sila mananagot.
magdedire-diretso pa rin po yung mga kaso sa kanila at meron pa rin po sila talagang ano. But English na mga comments. Teka, hindi ko ba naayos yan? Eto, ano yun natin? Baka doon lang po ate sa ano, sa settings nitong live. Hindi ko yata na edit yung ano, yung comments. Ay, oo, hindi ko nga na-edit. Ayan na po, ayan na. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Ayan kasi, fake news pa more. Ayun nga. Big Mama, hello po. Ate Lorna, sasabihin na bumaligtad ang 18 kargador na binayaran kayo. Nako, delikado ang mga 18 kargador na yan. Yun nga eh. Diba? Yan po ang mahirap kapag naniwala ka sa papangakuan ka. Tapos ito rin ang mahirap syempre kung kukuha ka ng ganyang mga bayarang tao. 'Di ba nung dati sinasabi nila hindi sila bayaran. Yung pala mga bayaran pala kayo. Ha? 'Di ba? Sinasabi nila noon, hindi sila bayaran. Hindi kami bayaran. Sinasabi nilang ganun. Pero, ayan na, lumabas ang katotohanan. Inoperan sila, binabayaran sila. Diba? Para magsinungaling, para sumunod lang doon sa dikta ng kanilang mga amo. Ng kanilang mga, mga bossing. Ayan na, 'di ba? Lumabas na po ang katotohanan at sila po mga sinungaling lang talaga. Diba, Kuya Henry? Yan na yung sinasabi nga na talagang mahirap talaga magpauto sa mga politiko. Ayan na. Kitang-kita na ang resulta na talagang nagkandaletse-letse sila. Yung mga pinangako sa kanila, hindi tinupad. Paano nga matutupad? Nakakulong na si Mike Defensor. Totoo. Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Diba? Ayan na. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Co. at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Kasi dyan, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Imagine niyo magsisinungaling kayo, ang bayad lang, di na kayo magtatrabaho ng 2 taon. Pero yung kayo'y makukulong ng habang buhay. Hindi niyo inisip yon, di ba? Dapat pag ganyan na magsisinungaling kayo at kakalabanin niyo ang presidente, kakalabanin ninyo ang House Speaker, dapat ang inyong hiningin bayad yung mabubuhay na ang pamilya nyo habang buhay kahit kayo'y nakakulong. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na pina-joint affidavit ko. Tatlo sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Maris Umali Naktutok, 24 Oras. Kita nyo, di yung 18 kargador, magbabaliktaran na lahat yan.
Magbabaliktar na lahat yan kasi kitang-kita naman talagang tinuturuan lang tong mga to nung panahon na lumabas sila eh. Tinuturuan lang sila para magsalita. Tinuturuan lang sila para magsinungaling sa harapan ng kamera. Oh. Ayan na, 'di ba? Hindi na-sustain yung mga pinangako sa kanila at yung mga bayad na dapat na nakukuha nila. Kaya ang resulta, ayan na, babaligtad talaga yung mga yan. Di ba? Yes, Ate Bergie, nasilaw po talaga Ate Japinay. Talagang nasilaw po sila sa pera kasi nga po, eto, mga walang trabaho. Mga matatanda na to eh. Hindi na to tatanggapin sa mga trabaho-trabaho, kahit mga security. Baka security, pwede pa, security guard, kaya lang mababa sahod. Kaya po, talagang yung mga yan, kumagat sa patalim. Kasi, kaya ni-recruit yung mga yan, di ba si Orly Gutesa, hindi umubra. Walang naging epekto si Orly Gutesa. Kaya ang naisip nila, damihan natin. Hindi nila alam, ang mga to, kung ito'y makikipaglaban, baka makasabay. Pero, kung paartehin ito, dapat workshop muna to kay Ray Pumaloy, saka kay Ogie Diaz. Workshop muna to kay Coco Martin, mga 1 taon. Sa kanila ilabas. Tsak na ang gagaling na umarte niya na kunwari mga kawawang kawawa. Diba? Ano na ngayon? Nga na. Diba? Lumabas ang katotohanan na itong mga to bayaran. Pinangakuan ng malaking pera. Ngayon nyo sabihin mga DDS na hindi bayaran itong mga 18 kargador. Umaamin na nga sila na binayaran lamang sila para magsalita laban kay Martin Romualdez at kay PBBM. Ang problema ngayon ito, ang ombudsman ginamit ang mga 18 kargador para kasuhan daw itong si Martin Romualdez. Yan ngayon ang problema ni Ombudsman Boying Remulla. Yan ngayon na magiging problema niya kasi katulad niyan, umamin yung 4 na sila yung mga bayaran. Alangan naman yung 14, hindi bayaran. So, kaya na nga yun. Malilinis na pangalan ni Martin Romualdez, ni PBBM, dito po sa issue ng maleta. Walang maleta para kay PBBM at kay Martin Romualdez, diba? So, palakpakan natin. Talagang ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos, hindi po talaga yan kurap at wala po talagang kinurap yan. Mike Defensor, paano yan? Babaligtad na yung 18 kargador mo. Ay, nako. Ay, nako talaga. Ito talaga yung yan talaga yung mundo ng mga DDS kumukuha ng bayaran para magmukhang sila magagaling, mga hindi nagsisinungaling. God works in mysterious ways. Ayun, booking na ang maleta, Japinay. Ngayon nila sabihin na hindi bayaran ang 18 kargadors. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking live na ito. Thank you po. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, happy weekend. Saya nitong balita na to, no? Biruin mo yung 18 kargador nakakulong lang si Mike Defensor, wala na, bumaliktad na. Yan yung hula ko. Yan yung napo-forecast ko noon. Nagkatotoo. Bye-bye po, salamat. Salamat Ate Bergie. Salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan, Kuya Marvin, Maripen Noses, Ate Lenny, Japinay, hello po, salamat. Naim Merlita Berhel de Dios,
Yan, Kuya Henry, Big Mama, Ate Ira, Ate May Alcantara, Ate Macha Mochi, at Ate Janet Del Rosario, Ate Michelle. Thank you po. Salamat po sa inyo pong pagsama sa live ko. Ravenclaw, ayun. Salamat. Salamat Ate Ravenclaw, ayan. Wala ka ba talagang jacket dito sa akin? Oh, ito may jacket ka na, Ravenclaw. Okay. Salamat. Bye-bye po. Kita-kits na lang po ulit mamaya. Baka makapag-live pa ako mamaya mga 2:00 ng madaling araw. Thank you po. Babush! Oh, nagustuhan mo ang vlog ko na to? Aba, mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At wag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.